Yung master na pinapakuha mo, hindi pa dumadating. Ganito bang class ng master ang makakagamot kay Lolo? Baka naloko ka. Hindi ba dumating na ako? Saan galing tong bata? Maglaro ka sa tabi. Ikaw si Shinfei, tagapagmana ng pamilya Qin. Tinawag mo ako para gamutin sakit ng lolo mo, hindi ba? Sino ang nagpadala sa'yo? Inala mo pa tungkol sa akin. Sayang, meron akong numero ng cellphone ng guro. Hindi, ikaw maloloko. Sinabi ko na sa'yo, ako ang hinahanap niyong master, ang leader ng Qingyun Temple Dingbao. Kung hindi dahil kay guro, hindi ako bababa ng bundok. Dingbao. Guro. Kalkulasyon ko, may darating na sakuna sa pamilya Qin, kailangan mong pumunta doon. Doon, malalaman ang tungkol sa sakong hindi mo malampasan ang sakunang maaari kang manganib ang buhay mo. Unong pari ng Qingyun Temple, batang-bata ka pa. Ito ang liham para sa aking guro. Pumanaw na siya at ako ang nagmana ng Qingyun Temple. Sabi ng guro ko, makikita niyo agad ang katotohanan. Umalis tayo, baka magtagal pa, hindi na magising ang lolo mo, malaki ang problema ng pamilya niyo. Anong problema? Magiging sama ng loob at pagdanas ng trahedya ng pamilya. Nako, bilisan na natin, baka hindi na tayo umabot. Sandali lang. Tigil. Ano naman, Giro? Hindi mo pwedeng imaneho ang kotse na yan. Gamit ko ito papunta rito. Bakit hindi pwede itong pawi? May problema ang kotse na ito. Delikado ito. Mukhang hindi master ang kinuha ng tatay ko, kundi isang manloloko. At isa pang maliit na manloloko. Sakay na. Ano itong nilagay mo sa bulsa ko? Pang-proteksyon ito para sa kaligtasan. Hindi ko ito basta binibigay sa iba. Anong pang protection? Panahon ng agham. Sino pa ang naniniwala sa ganito? Magmaneho ka na, kundi hindi mo makikita lolo mo. Dahil hindi siya naniniwala sa akin. Hayaan mo siyang maramdaman ito. Hindi makikinig sa matanda maminsan. Maestro, ito ba ang tinutukoy mong panganib? Mas maayos ang kots. Hindi pa oras. Aminin walang problema sa kotse ko. Ganon ba kahirap? Bakit biglang nawala ng preno? Matagal ko nang sinasabi may problema ang kotse. Ayaw mong maniwala. Sabi ko na may problema, ayaw mong maniwala. Great, Nadikat AKO. Buti walang nangyari. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Bada, huwag mo kunin ang credit. Ako naman talaga ang pumreno at nailigtas ka. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ang binigay kong anting-anting sa'yo. Na-pick up nyo na ba ang guro? Nasira ang kotse ko. Padalhan mo ako ng driver. Hindi mo pa nakita ang amuleto? Kung gusto mong tingnan ko. Pero hindi ko pinaniniwalaan ang kalokohan mo. Pero nalaman mong makakabalik ka? Nasaan ang master? Nandito lang ako.
Sir, baka mali ang tao niyo na kinuha. Batang babae lang ito. Kaya niyang gamutin at iligtas ang tao. Sir, baka niloko ka lang. Kung wala ang sulat ng pamilya, nagpapatunay na siya pinuno ng Kingyun Temple. Hindi rin ako maniniwala. Dahil siya ang pinuno ng Kingyun Temple, baka talagang kaya niyang iligtas si Sir. Bakit ka natatawa? Ganun pala yon. Kaya naman pala tinanggol niya ako. Sir, muna ka na. Lolo Butler, nasilip ko na may darating na panganib sa'yo. Ito ang aking anting-anting. Tandaan mong palaging isuot, ha? Sa mga kritikal na sandali, baka mailigtas pa nito si Kuya. Anong panahon na ito, nagbibigay pa ng anting-anting? Iwan ko kung saan nahanap ng binata yang kuti na yan. Wala naman yang lunas sa sakit ng amo. Maraming salamat, Master. Fubo, naniniwala ka talaga na master siya. Kahit medyo kakaiba, pero binata. Dapat mo pa ring pagkatiwalaan ang mata ni Ama. Anong panahon na ito, naniniwala pa rin sa ganitong mga magik-magik? Nasaan si Lolo Kin? Puntahan muna natin si Lolo Kin para makita ang kalagayan niya. Paring todo ang dating. Talaga bang may kakayahan kang magpagaling, Batang Dawis? Ang magligtas ng buhay ay hindi biro. Isang pagkakamali lang, may mamamatay. Hindi ko pa nasusubukang magligtas ng buhay. Paano mo nasabing hindi ko kaya? Sabihin ko na sa iyo agad, kung hindi mapapagaling ang sakit ng lolo ko, kung saan kakaling, dun ka bumalik. Huwag mo akong pigilan kung sakali mang kailangan kitang paalisin. Bata, may kumpiyansa ka. Sige, tara na. May nangyari kay Lolo Kin? Kukunin ko ang susi ng... Hindi na tayo aabot. Hindi mo naman iniisip na magbukas ng pinto sa pamamagitan ng isang papel lang, iba? Huwag niyang inumin ng gamot, bawal para kay Lolo Kin. Anong ginagawa mo? Sino ka? Bakit mo tinapon ang gamot? Ano ang balak mo? Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Narinig ko sa guro ko na advanced ang modernong siyensya. Pwede itong kumpirmahin. Ipasuri ang gamot na ito. Tingnan natin kung may lason ba ito o wala. Kita mo, natatakot siya, palihim ang kanyang tingin. Sir, binata, utos ng doktor. Pinagpakuluan ko ang gamot para sa Sir. Innocent. Talaga bang wala kang alam? Bakit niya ako ininsulto? Ang pamilya Kin ay hindi naniniwala sa sinuman na mabuting tao at hindi nagpapatawad sa sinumang may masamang intensyon. Tama, Molly. Ako ang magdedesisyon. Ahoy, lumapit ka ng... Binata, hindi totoo ito. Binata, ako Y sinisiran. Binata. Dalhin siya pababa. Bantayan mabuti. Walang pwedeng makipag-ugnayan sa... Oo. Binata. Binata, napagbintangan lang ako. Binata. Ang tindi ng plano mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Ano ginawa mo kay... Guluhin siya, kaya pinatibay ko ang kanyang kaluluwa. Kung hindi, delikado ang kalagayan niya. Ano? Gusto niyang mamatay ang pamilya mo. Hindi lang si Lolo Kin ang problema. Kahit ikaw ay
malas at nalalapit na kamatayan. Walang silbi ang bagay na ito. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung gumagana ito. Panatilihin ito. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Ito ay isang bagong panahon. Isang panahon na naniniwala sa agham. Hahaha. Ang hindi susunod sa payo ng nakatatanda ang magdurusa sa kahihinatnan. Nagkataon lang yan. Siguradong nagkataon lang. Senyor, tingnan niyo ang resulta ng pagsusuri. Ano nang kinatatakot mo? Wala namang lason sa report. Alam ko na nagsisinungaling siya. Hindi ko dapat pinaniwalaan ang sinasabi ng bata. Bakit ganito ang nangyari? Senyor, ang galing ng master. Talagang may lason sa gamot na ininom ni ama. Siguradong nagkataon lang. Senyor, nalaman na niya ang lahat. Siya ang naglagay ng lason sa gamot. Kung nainom ni Lolo ngayon, kahit si Huatuo buhay pa ay wala na tayong magagawa. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Senyor, wala talaga akong alam. Dawan na. Itapon sa dagat. Senyor, nagkamali, patawarin mo. Dawan na. Sasabihan ka. Yung tiyo mo nagbigay sa akin ng pera. Siya ang nagutos na lagyan ng lason ang gamot ni Lolo. Ang tiyo kayo. O tuo ang sinasabi ko. Di ka naniniwala? Pwede mong imbestigahan. Senyor, napilitan lang akong gawin to. Kung hindi ko ginawa, hindi rin ako tatantanan ng tiyo mo. Alam ko talaga ang pagkakamali ko. Tatawarin mo na ako, pakiusap. Senyor, ayos ka lang ba? Wala akong problema. Yung kutsilyo halos tumama sa tiyan ko, pero walang nangyari. Imbestigahan na niyong master. Balik ka. Ako bahala dito. Saish, babalik muna ako. Sensei, nandito na ako sa Pamilya Qin. Nasabi mo ba kung ano ang aking sakuna? Sensei, niloloko mo ba ako? May biyaya ako, tiyak wala akong problema. Tingbao, kahit may biyaya ka, pero totoo pa rin ang sakuna sa kapalaran mo. Kung hindi, hindi ako magtatagal dito para protektahan ka. Huwag kang mag-alala. Sa Pamilya Qin ka muna magstay. Kailangan kitang bantayan. Tandaan mo, protektahan mo ang Pamilya Qin kapag may nangyari sa kanila. Tiyak ikaw rin ang masasaktan. Ang batang ito ay napapagalaw. Hindi maaaring takasan ito. Kailangan na natin agad malutas ang panganib ng buhay at kamatayan. Siya. Siya. Nahimatay na siya, mas duwag pa sa bata. Gising na, duwag. Sa Clolo, sa Clolo. Siya ang aking master. Bakit kayo nandito sa aming Pamilyang Qin? Kung gusto namin kayong saktan, hindi ka na sana buhay ngayon. Tama naman ang sinasabi niya.
Kung gusto niya akong saktan, hindi niya ako tutulungan. Ang guro mo ay hindi tao. Ay ikaw. Siyempre tao ako, may init, buhay na tao. Parang tao ang pakiramdam. Video cue ka na. Bakit biglang tumaas ang malas mo? O kayang swerte ko, huwag mo akong sumpain. Kuya, Talungan MOAKO. Ono inazin ka? Anong nangyari? Onoy. Sumama ka sa akin. Paano mo malalaman kung nasaan pa ang kapatid ko? Siyempre hindi ko alam, pero siya alam niya. Kumanan. Kumaliwa. Huminto sa harapan. Mali yata ang hula mo. Ano magiging nandito ang kapatid ko? Hindi siya pupunta dito kung may nagpilit sa kanya na pumunta. Kinfai, nasa akin ang kapatid mong si Kinye. Bigyan kita ng kalahating oras. Ihanda ang 5 bilyon at huwag magpapulis o papatayin ko siya. Sabi ko na nga ba, Baka wala din siya dito. since nandito na tayo, tingnan mo kung nandito ang kapatid mo. Makingat kayo. Pag nakuha ang pera mula kay Kinfei, bumalik agad. Boss. Tama ka nga, kahit pumatay ng pagkakataon. Ano ba ang pumatay ng pagkakataon? Ito ang kinuwenta ko, tama ba? Ang kinin ng aking talino, mahirap ba? Kailangang humanap ng tulong agad. Sa atin lang dalawa, hindi talaga tayo makakalabat. Pagtapos sa mga masamang tao na ito, simpleng galaw lang ng daliri, di ba? Sa ganitong oras, huwag mo na akong biruin. Sa liit ng katawan mo, kahit ilagay mo ang buhay mo, hindi ka sapat laban sa kanila. Maupo ka na lang dyan, ililigtas ko ang kapatid mo. Kung isasama kita, mas lalo lang magiging problema. Ay ikaw pa. Kung di ka naniniwala, tingnan mo yung talisman na binigay ko sa'yo. Kuya, naghahanap lang kayo ng pera, di naman kailangan saktan niyo ako. Putulin ang isang braso mo para may suporta si Kinfei. Tulungan niyo ako. Kuya. Bakit di mo tinuloy? Anong pakialam mo? Anong nangyayari? Bakit parang may puwersang humihila sa braso ko? Tingnan natin kung mas matigas ang buto niya o ang espada ko. Kuya, ayok ka lang ba? Umayos ka. Malas. Ang malas talaga. Sinong may gawa nito? Lumabas kayo. Bakit mo ako tinatawag, ha? Bakit mo ako tinatawag, ha? Ikaw na Kite, tawagin mo ang nasa likod mo. Sabay-sabay ko kayong Ngayon ay oras na para asikasuhin ko kayo lahat. Hoy kid, ipapakita ko sa iyo ang resulta ng pagyayabang. Ayo dalawa, punta kayo doon. Ikadena ang batang yan, baka pwede pa natin ibenta sa magandang halaga.
Sige, hulihin niyo ako. Ang saya talaga. Pumalo Kasakin. Ang saya talaga. Ang batang ito ay nakakatakot. Oy, tumigil ka diyan. Pante ka, pugutan ko siya ng ulo. Kuya, huwag kang mag-alala. Alagaan kita. Galing mo, bata, astig ka. Oy! Tatapusin kita. Kuya. Ang galing ng batang ito. Alis na tayo. Sabi ko na nga ba, taos ka na. Wala nang pag-asa. Kayo ang tapos na. Dumating na ang suporta natin. Mamaya ikaw ay aking parurusahan. Tidyo, ibaba ang mga armas. Kayo ay napapaligiran na. Kuya, ese wakas nandito ka na. Sabi ko na malapit ka nang mamatay. Mamamatay. Sama-samang mamamatay tayo. Mamamatay, sama-samang mamamatay tayo. Bawal umihi at dumumi dito. Nakakahiya. Bunso, Ayo's calling? Ayos lang ako, kuya. Sa tingin mo ba ang galing ko din? Hindi ko akalain na ganito kalakas ang kakayahan niya. Dahil hindi ko siya napansin. Inakala ko pang nagkukunwari siya. Ako pala ang tunay na tanga. Ang galing, ikaw ang pinakamahusay na master na nakita ko. Diba? Bakit parang bumalik ang malas niya? Bilisan mo. Master, Hots ito, hindi rocket. Sige na, pamilya ninyo ang maghihiwa-hiwalay. Master, kung mangkukulam ka lang, baka mawalan ka ng trabaho. Kayo ba ay may pinirmahang kontrata sa apelidong Shu? Sino ang nagsabi sa'yo? Hindi ko alam. Paano mo malalaman? Kung pinirmahan ng kontrata, mababangkrap ang pamilya ninyo. Yung master, si President Su ng Changhai Group pumunta para makipagkasunduan sa pangalawang tiyuhin. Ano? President Qin, pakitingnan ang nilalaman ng kontrata. Kung wala namang problema, maaari nating ipirma ngayong araw. President Su, bakit hindi kita pagkatiwalaan? Malaking kaangalan ang makipagtrabaho sa inyong kumpanya. Ipirmahan ko na ito ngayon. Pirmahan na. Kapag pinirmahan ang kontratang ito, nasa akin na ang pamilya Qin. Kapag pumirma ka sa kontrata na ito, sa akin na ang pamilya Qin. Qin, pipirmahan mo ba talaga ang kontratang ito? Shu. Hindi sa ayaw kong pumirma. Ayaw lang gumalaw ng kamay ko. Shung, hindi pwedeng pirmahan. Pag ginawa yun, mababangkrap ang pamilya Qin. Sino ba? Lumaba. Paano isumpa ako? Guard, paliyas ang siya. Sang, huwag mo nang magmadali.
Hindi ko inisip na kaya mong tumakbo ng ganito, kabilis gamit yang... Ikaw ang mabagal. Pagdating mo, halos malamig na ang ulam. Kinfei, dalhin mo agad itong batang ito sa labas. Huwag hadlangan ang ating pakikipagtulungan kay Emartsu. Anong tinitingnan mo? Tahimik lang akong nanonood sa pagtatanghal mo. Para sa Oscar, ngayong taon, ikaw lang ang nararapat. Kaninong bata ito? Valang galang. Anak namin ito, Emartsu, maging marangal ka. Ang anak namin, hindi mabubuli ng sino. Ako ang abot ng Shinyon Temple, hindi bata sa inyong pamilya. Oh, Saiji, ikaw ang abot, dakilang tao. Ginoong Qin, kung wala kayong intensyong makipagtulungan, tapusin na natin ito. Jinungshu, Kalmalang Poako et Pipirma, Siempre Pipirma Ako. Guardia, palayasin sila sa labas. Pirma. Guardia, iwan nyo sila sa labas. Umalis. Matapos, Ako. Bakit hindi ako makagalaw? Anong ginawa mo sa akin, batang babae? Tiyo, tumutulong lang ako sa'yo. Ang malas mo, sobra na tumapaw pa. Ano ba ang panahon ngayon? Ginagawa mo pa rin ang mga pamahiin. Hindi ako si Kinfei, hindi mo ako maloloko ng ganun kadali. Tiyo, siya ang abot ng Kingyun Temple. Tonga ka ba? Pinapaikot ka ng isang bata. Maestro, ano ba ang problema na may apelidong Tsunayan? Ang lupa na ibinebenta nila sa'yo ay may problema. Kapag pumirma ka na, matutulog ka na sa ilalim ng tulay. Kaloko. Tiyo, nagpadala ako ng tauhan para imbestigahan si Emartsu. Hintayin konti, Kinfei. Sinira mo ang pakikipagtulungan namin kay Emartsu. Kapag magising ang lolo mo, tiyak na palalayasin ka sa pamilya. Kapag magising si Lolo, purihin niya lang si Kuya. Ang galing! Ano ang sinasabi nyo dyan? Ang ingay nyo. Kung hindi kayo interesado, tapusin na natin ang pakikipagtulungan dito. Tigil. Tigil, hindi pa tapos ang usapan, tatakas ka na? Akala mo makakatakas ka? Emarkin, ganito ba ang pagtrato nyo sa bisita? Meng Su, kalma ka muna. Kapag naimbestigahan na ng maayos, bibigyan kita ng kapanatagan. Si Kinwihaw, ang tusong matanda, wala kasing nakita. Paano pa nila mahahagila? Wala namang laman ang mga ulo nila. Tingnan kaon ga kung may bubulga sila. Zigen ga. Upo ako rito. Ingnan natin ang ebidensya maibibigay nyo. Ito'y puro kwento lang na master. Wala pa akong hawak na ebidensya. Ano kung nagkamali ang master? Binalahura mo ang kagalang-galang na bisita ng pamilya Qin. Ipagbili ka, di ka makakabayad. Kung walang ebidensya, tatlo kayo lahat dapat lumuhod at humingi ng tawad sa Qin. Paniwalaan mo ako. Kailan kita niloko? Saij, kung wala akong ebidensya, kaming tatlo magsusorry sa'yo. Kinfei, kung gusto mong mapahama, wag mo akong isama. Boss, nalaman na po namin. Hinihintay ko na kayo mag-sorry sa Qin. Boss, nakipagpustahan kay Emartsu. Ball bang Tamea? Boss, ikaw na mismo ang tumingin. Magbabayad kayo ng mahal para sa kahangalan ninyo. Kinfei. Ikaw ang nagdala ng pagkamatay ko. Hintayin mo na palayasin ka ng lolo mo sa bahay. Tiyo, talaga bang gusto mong palayasin ako ni Lolo sa bahay? May kinalaman si Tiyo sa pagkidnap kay Xiaoye. Hintayin matapos ang investigasyon bago siya kausapin. Sino nagsira ng pakikipag-alyansa namin sa Qin family? Sino sa inyo ang unang luluhod? O sabay kayong luluhod? Kahit hindi pa bagong taon, kailangan niyong magmano sa akin. Hindi ko pwedeng hindi magbigay ng ampaw. Pean labas. Hindi ako nagdala ng cash, bibigyan ko kayo ng 100 piso.
Pangpakitang gilas na lang. Sir Shu. Kasalahan ni Kinfi, huwag niyo pansinin. Huwag siya pahalagahan. Sir Qin, huwag gawing biro ang mga usapan ng negosyo. Ang biro na to, hindi kayang tanggapin ng pamilya Qin. Bata ka. Ikaw ang unang luluhod. Ako ang luluhod sa'yo? Siyempre. Hindi mo matiis, wala kang ganitong swerte. Bata ka. Matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Ngayon, luluhod ka kahit ayaw mo. Malditang bata, humingi ka ng tawad kay Ginoong Tsu. Ay nako, ang galing ng masamang tiyuhin, marunong pala mag-split dahil sa pagsisikap mong mag-perform, bibigyan kita ng konting pera. Ito, ilang bariyang pamash ko lang. Gusto kong ang pamilya Qin ay mawala sa Haicheng. Sa tingin ko, ikaw ang mawawala sa Haicheng. Kayo, paano nyo nalaman ang mga bagay na to? Siyempre, sa tulong ng guru, tinuruan niya ako ng tamang daan. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magsimula sa kabit ni Boss Shu. Paano mo alam na may kabit siya? Siyempre yan ang kinabubuhay ko. Kung di ka naniniwala, pwede mo naman suriin. Walang masama kung i-check. Gumastos para sa kapayapaan ng isip. Siya ay isang eksperto pa rin. Di ka ba naniniwala sa mga bata? Kung hindi, pwede mong tignan. Hindi talaga ako makakilos. May problema pala talaga. Tiyo, yung lupa na binenta sa'yo may problema. Kapag kinuha natin yan, para tayong naghawak ng mainit na patatas. Kung walang maayos na daloy ng pondo ang kumpanya, magsasara tayo. Nasa harap mo na nga ako. Gusto mo pang tumakas? Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Hulihin niyo iyan. Bata ka, ang lakas ng loob mo sirain ang plano ko. Ingnan mo na lang, hindi kita patatawarin. Naku, natatakot naman ako. Pero nahuli ka na. Paano hindi mo ako pamimigilan? MR2, itabi mo na yan para sa investigasyon. Ang kumpanya mo ay nasasangkot sa tax evasion at niloloko mo din ang kumpanya namin. Paglabas mo, 60 ka na. 60? Tamang-tama para magsimula uli. Good luck na lang. Bitawan nyo ako. Bitawan nyo ako. May karapatan ako sa kalayaan. Wala kayong karapatan na panghimasukan ito. Kami wala nga. Ang mga pulis, pagpasok mo doon, mag-ayos ka ha. Maging mabuting tao ka. Sir, inom kayo ng tubig. Ngayon, master na naman ako. Kanina, hindi naman kung tawagin ako patay na babaeng dyan. Master. Pasensya, hindi ko kayo nakilala agad. Salamat sa inyo. Dahil sa inyo, hindi na magsasara ang kumpanya namin. Bakit ganito? Tapos na krisis, pero ang bigat pa rin ng aura niya. May kinalaman pa rin sa akin. Ako ba? May kana sa mukha ko. Tito, malas ka ngayon. Naayos na ang suliranin ni MR2. Paano pa ako magiging malas? Tito, ang sabi ni Master, laging totoo. Mukhang may talent si Bunso. Talaga bang malas ako? Ano bang ebidensya niyan? Ebidensya nandyan lang. Ikaw ay nagsasabi ng walang kwenta. Binigay ng asawa kong bote ng swerte. Mula nung nakuha ko ito, lumago ang negosyo ko ng husto. Bagaman mukhang maayos ang lahat ngayon. Ang lahat ng ito ay hindi na magiging yo. Kawalang tunay na salita yan. Ito ay ninakaw na bote. Basagin ng bote. Tingnan ang detalye ng kapanganakan.
Unko, bakit hindi mo basagin ang bot at tingnan? Kinfe. Gago ka ba? Sabi ko na ito ay bote ng swerte. Nabasag ko ito, wala na akong swerte. Sino ang magpapamahagi sa akin? Tiyo niya, hindi mo ba kayang harapin ang katotohanan? Sige. Gusto kong makita kung tama nga yung sinasabi mo. Talaga bang may something dito? Tiyo, ito ba ang iyong petsa ng kapanganakan? Oo, ito nga yung kapanganakan ko. Ang nakakaalam lang ng iyong petsa ng kapanganakan ay yung mga pinakamalapit sa'yo. Anong ibig mong sabihin diyan? Nag-aalinlangan ka ba na gusto akong saktan ng asawa ko? Imposible. Ang asawa ko nagbigay ng anak na lalaki at babae. Wala siyang dahilan ipagkanulo ako. Oo, ang asawa ay nagbigay sa'yo ng isang anak na lalaki at babae. Pero ang tatay ng mga anak ay hindi ikaw. Ikaw ay nagsisinungaling. Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na ipinagkanulo ako ng asawa ko? Ang asawa mo at ang ibang lalaki ay nagtipon sa bahay mo. Ito ba ay sapat na ebidensya? Mas mabuti pang umasa ka na totoo ang sinasabi mo. Nagsasabi ako ng totoo pero hindi ka masaya. Ano bang gusto mong gawin ko? Master, hindi ba papatay ang tiyuhin ko? Bakit hindi mo lang siya sundan at alamin? Hingi. Ayoko na ng ganito, patago-tago lagi. Kailan ba natin mapapansin ang pagpanaw ni Qin Weihao, ang matanda? Ang apurado, hindi masarap ang pagkain. Hayaan mong siya ang mag-alaga ng bata at hayaan nating ang bat magmana ng ari-arian ng pamilya. Pag namatay na siya, ang pamilya nila ay parang atin na. Zhao Jianren, napakalamig ng puso mo. Si Qin Weihao ay matalik mong kaibigan. Masama lalaki, mas gusto babae. Hindi ba gusto mo ang pagiging masama ko? Ma'am, hindi maganda to. Si Sir galit na bumalik. Suailian, buksan mo ang pinto. Buksan mo, Shuelian. Pouting. Lao Qin, sino ba ang nagpagalit sa'yo? Hindi ba sabi mo nangalunya ang asawa ko? Nasaan ang kalaguyo? Old Qin, hindi ako nangalunya. Kinfe. Dalhin itong batang ito at umalis na kayo. Pinagbintangan niya ang asawa ko at pinabagsak ang swerte ko. Kailangan niyang bayaran ang pinsala. Ano? Basag na ang swerte bot. Sabi nila swerte bote na ibinigay mo sa akin ay malas at magpapasama ng sitwasyon ko. Kalakohen, Old Qin, gusto lang nilang sirain ang iyong magandang kapalaran. Mag-report ka na sa pulis at ipahuli ang scammer na yan. Tita, bakit mo ba ako pinapalayas agad? Baka natatakot kang sabihin ko ang totoo. Ikaw ba ang nagsabing nangalunya ako? May ebidensya ka ba? May ebidensya ako na andiyan pa ang lalaki sa bahay ninyo. Utos si Tito sa likod ng matagal na, sigurado pagod ka na. Nandito pa sa bahay ko ang kabi, akala mo patay na ako. Papaluan kita.
Uwin, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Oy, sabihan ka sa'yo. Sa pawi ako, gumawa ako ng ENA test report. Mas mabuting magdasal ka na anak ko ito, kundi ipapahamak kita. Wala na, tapos na. Kuya, huwag ka magalit. Hindi iyo ang anak, asawa mo, pero pera mo naman. Sayang, malapit na ding hindi sa'yo ang pera. Anong sinabi mo? Yung dalawa, magkasamang ililipat ang yaman mo. Ikaw ang dahilan ng lahat, kakapitan kita. Lakasan mong loob mo. Hindi ko naman talagang balak na saktan ka, siya lang. Ayaw kasi makinigi. Lakasan mong loob mo. Old Chin Tulungan Moako. Siya ang nag-imbita sa akin. Tingnan mo naman, nagkaroon tayo ng 2 anak. Patawarin mo na ako, Laukin. Tama, nagkaroon ka ng 2 anak para sa kanya. Pero hindi naman siya ang ama ng mga bata. Ano? Pautin. Ikaw ang tunay na ama ng mga bata. Ang sinungaling na masamang ate, hindi maganda ang pagmamalabis. Ang 2 anak mo, wala sa kanila ang tunay na ama. Shu Ailian, ang lakas ng loob mo na lokohin ako. Napakagulo naman. Talagang pumapasok na sa siyo ko. Hindi ko pa rin maayos tong relasyon na to. Hindi. Ang bata na ipinanganak ko, galing sa pamilya niyo, ang mga Laukin, kailangan mong magtiwala sa akin. MR Kin, tapos na ang ENA test. Kayong dalawa. Gusto nyo pang lokohin ang pamilya Kin sa pera. Sa panaginip mo lang. Sobrang malas talaga ni Uncle Chinfei. Alagang malas. Guro. Sinuri ng sekretarya ko. Toto NGA na gusto ni u Jean Renzachu Elion na loko ang ako para sa pera. Salamat sa babala mo, Guro. Ito ay maliit na pasasalamat ko. Pakitanggapin mo ito, Guro. Yaman, yaman! Ang dami ng 0. 1, 10, 100, 1,000. Naku, di ko na mabilang. Ang lupit mo, Guro. Ngayon alam mo na ang galing ko, di ba? Kapag napunta ang mga shares ng pamilya Kin sa iba, siguradong mababangkrap. Wala rin akong magawa sa pagkakataon sa buhay at kamatayan. Hindi nakapagtataka na may kaugnayan sa akin ang bagay na ito. Hindi ko inakala na ang taong matagal ko nang nasa tabi ay magnanais na linlangin ako. Tama ang sabi ni Tio, mahirap sukatin ang puso ng tao. Si Xiaoyi ay nakidnap ngayon. Buti na lang dumating ako sa tamang oras at nailigtas siya. Ano yun? Pamilyang Kin, anyag. Kapag nasa labas, lagi kang maganga. Nasa Bai Xianglo, may mesa na ako para sa iyo. Dalhin kita doon. Sige, gutom na ako. Gusto ko ng masarap na malaking hita ng baboy. Guru, Guru. Guro. Minamahal kong estudyante, kumusta ka? Guro, maayos lang ako. Hindi ko alam ang kalagayan mo.
Pinilit mong baguhin ang kapalaran ng pamilya Qin, naubos ang iyong enerhiya, kulang ka sa lakas. Guro, ang magligtas ng buhay ay mas mahalaga kaysa magtayo ng 7 palapag na tour. Sa ganitong pagsisikap magligtas, yak akong malalampasan ko ang balakid ng kamatayan. Mahaba ang buhay ko. Malapit na dumating ang panganib ni Dingbao. Kailangan kong humanap ng paraan para makatulong sa kanya. Dingbao, babalikan kita mamaya. Gising ka na, dala ko ang lugaw na maliit na bigas. Salamat sa iyo. Salamat dapat ako sa iyo. Kang wala ka. Matagal nang nagkawatak-watak ang pamilya ng Qin. Ano? Babalik na ako ngayon. Anong nangyari? Tumawag ang lolo ko. Gising na siya, buti naman. Maestro, sasamahin kita muna. Mamaya na ako bumisita kay lolo. Anong ginagawa, maestro? Sabi ng doktor kailangan mo ng pahinga. Hindi ko gusto dito. Wala ba kayong doktor sa inyo? Dali mo na ako umuwi. Sige. Uwi na tayo. Lolo, gising ka na rin. Gino. Siya nga pala, ito yung sinasabi kong maestro sa inyo. Sinabi ni Afu sa akin pero hindi ko naniwala. Ang galing mo, dalaga. Lolo Qin, sinabi ng guro ko na ako daw ay 100 taong bihirang likas na talino. Ako ay talagang magaling. Naku, Lolo. Master, bakit mo ako tinitigan ng ganyan? Fubo. Ikaw ang nag-aalaga kay Lolo Qin sa bahay. Ano ang pinakain mo sa kanya? Pareho lang nung dati. Nasa kusina lahat. Kung sakali, pwede mong tingnan. Naniniwala ako. Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan ni Lolo Qin. Inuuto mo lang ako. Walang paraan maloko mo ako. Karma sa masama. Bruha, bakit ganyan siya tumingin sa akin? Huwag mong sabihing nakikita niya ang lahat. Kuya Fu, awagin mo ang doktor. Opo, Gino. Walang mangyayari kay Lolo Qin. Inisip mo bang may problema si Kuya Fu? Napansin mo rin ba? Si Kuya Fu ay nagtrabaho sa pamilya Qin ng ilang dekada. Hindi ipagkakanulo ang lolo. Ngunit naniniwala ka ba na kinuha ng iyong tito ang kapatid mo? Ang sinabi ng master lahat natupad. Talaga bang ang nasa likod ng pagdukot kay Xiao Yi ay si Unko pangalawa? Mayroon ding problema kay Fukbo. Meron bang nakarinig? Sige, tingnan kayo. Gusto pa umalis. Kuya, AKO Ito. Masakit talaga. Bakit ikaw? Ano bang nangyari sa inyo? Si Fukbo may tinatago, kayo rin may kinatatakutan, tinamaan kayo ng sumpa. Si Fukbo ay parang may tinatago. Anong sitwasyon? Nang umuwi ako, nakita ko si Uncle Fu na tumatawag. Pinari kayo siya. Bigla niyang inihulog ang telepono. Para siyang may ginagawang masama. Ang taong gumagawa ng masama, syempre ay balisa. Maestro. Si Uncle Fu ay nagtrabaho sa pamilya Qin ng maraming taon. Paanong gagawa siya ng mas... Kuya, baka nakalimutan mo ang kasabihan, kilalang itsura, hindi kilala ng loob. Maestro, tama ang sinasabi mo. Pero sinasabi mong gumagawa ng masama si Uncle Fu, hindi ako makapaniwala. Maestro, baka mali ang hula mo. Si Uncle Fu ay parang kapatid ng aking lolo. Wala siyang dahilan na saktan ang lolo ko. Paano nangyari ito? Master, bakit AKO hinulay? Ikaw ang papatay kay Lolo Qin? Master, nagkamali ka ba sa hula mo? Master, paano ko magagawang patayin si Lolo? Huwag mo akong pagbibintangan. Master,
Nagkamali ka ba sa hula mo? Kahit 10 tapang, hindi ko gagawin patayin ang lolo ko. Sinabi papatayin mo si Lolo Kin, hindi ko sinabing ikaw ang papatay sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Kuya, may naglagay sa iyo ng masamang espiritu. Ito at ang sakit ni Lolo Kin ay magkasalungat hanggat nakatayo ka sa harap ni Lolo Kin. Sa dikitay mapapatay mo siya. Ano? Master, Talungan MOAKO. Sino ang mga nakasalubong mo ngayon? Sabihin mo sa akin ng detalyado. Xiaoye, isipin mo mabuti. Pagkalabas ko ng presinto, nakita ko ang kaibigan kong si Zhaohe. Nakipag-usap lang ako saglit sa kanya. Pagkatapos, nagmaneho ako pauwi. Saka KO nakasalubong SI Uncle Fu. At pagkatapos, kayo na ang sumunod. Wala na akong ibang nakitang tao. Ganito pala. Master, saan ka papunta? Hintay AKO. Huwag mo akong iwan mag-isa, natatakot ako. Kuya Kin, nalaman namin, yung batang yon ay si Dingbao, taga Qingyun Temple at bagong pinuno. Isang bata ay maging pinuno ng Qingyun Temple. Baka siya lang ang tao doon. Kuya Kin, tama ka. Tanging siya lang ang nandun. Si Master King yon ay may isang alagad. Nang pumanaw siya, ang batang babae ang nagmana ng lahat at naging pinuno. Talagang tadhana ito pa sa atin. Ang taong ito ay pinapunta ng kuya ko. Kung papatayin ni Dingbao si Lolo, mga kapatid ko'y makukulong habang buhay. Ngayon, pag-ari ng pamilya Qin ay sayo na. Yung pilyang bata, inagtatawanan ako ng iba. Sisingilin ko siya balang aaw. Ipaalam sa kanila. Simulan na natin ngayon. Opo, Mr. Qin. Mabagal ka, hintayin mo ako. Paano mo maiintindihan ng problema kung hindi ka mabilis? Ang galing ng guro. Akala mo kung sino ka magaling na bata. Gayon ipapakita ko sa inyo ang tunay niyang pagkatao. Gino, itong mandaraya ay bahala na po kayo. Miss Qin. Si Lolo Qin ay di magising. Dahil sa kanya lahat ito. Nag-inom ka ba ng gamot, bigote? Anong gamot ang inumin ko? Pag di uminom ng gamot, magsasalita ka ng kalokohan. Huwag kang susuko, bigote. Bata, nangahas ka talagang sumpain ako. Chin Fei, Chini, na loco kayo. Nakipagsabuatan siya sa iba kaya hindi nagising ang lolo nyo. Para makapasok siya sa buhay nyo. At makuha niya ang ari-arian ng pamilya Qin. Wala ka namang lagnata. Qin Fei, ako ang tita mo. Paano kita sasaktan? Palayasin nyo na ang batang yan. Hayaan nyo si Master Zihay na linisin ang malas. Ginong Qin. Tutulungan ko po kayong alisin ang malas para ligtas ang pamilya nyo. Bigote, sabi mo sinaktan ko sila. Nasaan ang ebidensya? Siyempre meron akong ebidensya. Bakit ganito? Anong gatun sabi mo, Master? Kakaiba ito. Bakit di ko makalkula ang tungkol sa kanya? Bigot, sabihin mo nga. Master, kung may nag-aakusa sa'yo, tatawagan ko ang pulis. Master. Hahanapan kita ng abogado. Bibigyan ko kayo ng thumbs up. Nabaliw na ba kayong dalawa? Naniniwala kayo sa kwento ng bata? Ikaw, bigote, dahil sa panloloko nahuli ka ng mga pulis? Kakalabas mo lang nung isang buwan? Tama ba ang sinabi ko? Paano mo nalaman? Bigote, nasabi ko na mapupunta ka ulit sa kulungan. Paano mo ako mapaparatangan? Gusto mo bang magpanggap?
Hindi kita tinulak, ikaw lang ang nadapa. Bakit mo pinapapunta ang ganitong tao para gamutin si Lolo? Hindi ba tarang sinasaktan mo si Lolo? Matt Handa na asay Master Jihay. Hindi nga niya mahuli ang isang bata. Ang bata naman ito ay sobrang misteryoso. Pinupuri ninyo siya ng sobra. Hindi naman niya napagising ang tatay ko. Mas mabuting hayaan si Master Zihay na tingnan ang tatay ko. Hinto. Anong ginawa mo sa akin, bata? Bakit hindi ako makagalaw? Master, tulungan mo ako. Akala Montag beapak di igalit ang tigre. Isa lang akong pusang may sakit. Matik, mabibigo ka bigote. Bahala na. Bakit mo siya ginugulo? Galitin mo ang master. Anagutan mo ang resulta. Bigots. Pag di ka nakinig sa bata, madadali ka. Sa tingin ko dapat mo akong tawagin Great Lola. Sino ka beatalaga? Ikaw, Apo, ako ang lola mo. Ang aking guro ay si Ching Yundashi. Ano? Anong kinakalikot niyo diyan? Jihay Dashi. Ipakita mo na ang husay mo. Magandang araw, Lola. Pasensya sa pagkakamali ko. Hindi ko kayo agad nakilala. Patawarin niyo ako, maawa kayo sa akin. Itong pagkakamag-anak. Ang galing. Zihay Dashi, hindi mo ba sinabi na ang batang ito ang mamatay tao? Bakit mo siya tawaging lola? Apo, ako ba ang iyong lola, ang mamatay tao? Hindi. Lola. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. May nagbigay sa akin ng pera para lumapit kay Kinsusu. Para labanan ka. Sino? Sabihin mo sa akin. Hindi ko pa nakita ang hisura ng taong iyon. Nagtawag lang sila sa akin. Pera rin ay binigay na cash. Takot mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan. Ang talino ng kanilang plano. Auntie, narinig mo lahat. Ginagamit ka lang nila. Auntie, bakit tumatanda ka lang pero di ka nagiging matalino? Tumigil ka. Wala kang galang, ako ang auntie mo. Ang lakas ng loob mo lokohin ako. Miskin, ginagawa ko lang ito para sa pera. Sino ba namang mag-akala na madali ka palang lokohin? Ang galing niya. Bakit di pa gumigising ang papa ko? Ha, ang lakas mong manghubadap, ngayon huhulihin na kita. Ngayong gabi magigising si Lolo Kin? Talaga ba? Hindi ka ba nagbibiro? Kung di naniniwala, tumuloy sa bahay ng Shin ngayong gabi. Gusto kong makita kung mapapagising mo ang tatay ko. Shihay. Matagal na tayong hindi Master King yon. Kayo nga po. Inapakan ako ng guro. At pinapagalitan pa ako, patay na bata daw ako. Nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang dakilang lola ko. Patawarin niyo ako. Huwag niyo sanang alalahanin ang nangyari. Patavat po, minsan lang. Igalang ang nakatatanda at mahalin ang nakababata. Ako ang nakatatanda, dapat may pagpapahalaga ako. Patawad na kita sa pagkakataong ito. Maraming salamat, dakilang lola. Ding Bao, tingnan mo muna si Lolo Kin. Sige. Dalhin mo ang aking pangalan at ilabas mo ako kapag kailangan o protektahan ko ang aking alagad. Oo. Makakagising ba ang tatay ko matapos inumin itong gamot? Siyempre naman. Mahalaga ang buhay ng tatay ko. Kung may mangyari, responsible ka. Okay, paninindigan ko ito. Ang bawat isa sa pamilya, kinay konektado sa aking kapalaran. Kailangang akuin ko ang pananagutan. Napakahirap talaga nito para sa akin. Lolo, gising ka na. Tay, ako si Soso.
Si Kinfi ang pumatay kay Lolo. Mabilis na tawag na pulis at hulihin siya. Paano nangyari ito? Pinatay mo ang tatay ko. Saan ka tatakbo? Tia, siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan dito. Kinfi, natapilok ka na ba ng asno? Nakita mo na lason ang ininom ni Lolo. Bakit mo pa siya pinaniniwalaan? AKO, Tia, gusto mo bang malaman kung sino ang may sala? Kung ayaw mo, hindi ko na siya hahabulin. Tia, hindi siya gagawin iyon sa harap natin para lasunin si Lolo. Matalino ako. Sasma, AKO, gusto kong makita kung sino ang nananakit kay Lolo. Tara. Fubo, Gabi, nasan ka patungo? Mestro, ang anak ko ay malubha ang sakit. Kailangan kong umuwi para bisita. Folk, gabi na, ipapadrive kita pa uwi. Hindi kailangan, Ginoo. Paano kita maabala na ikaw pa mismo maghatid sa akin? Fok, sigurado ka bang ang anak mo talaga ang may sakit kaya gusto mong umuwi? Siyempre, ang anak ko ay malubha ang sakit. Hindi na pwedeng patagalin pa. Ano ang nangyari? Fok, hindi mo pa nilinaw ang mga bagay? Akala mo makakaalis ka na lang? Maestro, malubha ang sakit ng anak ni Fo. Bakit hindi pinapayagan umuwi? Guro. Sa ang kita na zaktan? Bakit mo ako pinipigilan na makita ang huling silip sa anak ko? Sir, tulungan mo akong kausapin siguro, papalayain na ako. Kung di ko makita ang anak ko sa huling pagkakataon, mas gugustuhin kong mamatay. Dahil nagsisinungaling ka, ang anak mo ay matagal nang namatay, 5 taon na ang nakalipas. Anong klaseng guro yan? Buhay na buhay ang anak ni Fukbo. Nakita ko siya noong nakaraang buwan. Giro Malikayada. Noong nakaraang linggo, nakita ko si Fukbo na nagpapadala ng maraming damit sa anak niya. Senyorita, pakiusap. Nakikiusap ako. Bumalik ako para makita ang anak ko sa huling beses. Fubo, umalis ka na yan. Tingnan ko lang kung may maglakas loob parang sa iyo. Pero, senyorita, parang may sumpa ang pintong ito. Hindi ako makalabas. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Huwag ka na lang pumunta, ate. Ingat sa panganib. Naglalakad lang, pwede na ako masaktan. Akala mo bata AKO? Sinabi ko na nga sa'yo, ayaw kang maniwala. Maestro, bakit pinipilit na hindi bumalik si Fukbo? Siya ba ang pumatay sa lolo ko? Hindi. Nagkamali kayo. Kasama ko si Amo ng 30 taon. Lagi akong tapat sa kanya. Hindi ko magagawang saktan siya. Chinfei, Sino BASI Fukbo? Hindi mo ba siya kilala? Hindi niya magagawa iyon sa lolo mo. Walang dahilan si Tito Fu para pero hindi rin naman pipigilan ng maestro si Tito Fu ng ganon lang. Maestro, alagang walang dahilan si Tito Fu. Para saktan ang lolo ko. Sino may sabi na wala siyang dahilan? May malaking dahilan. Hindi nagkaroon ng anak. Ang anak niya ay matagal nang namatay. Itinuturo niya ang lahat ng ito sa lolo mo, kaya't sinaktan niya ang lolo mo. Paway ka, sinasaktan kapag nagwi-wish ka ng ganon sa iba. Tiyahin niya, nung nakita mo ang anak ni Mang Fu, nakita mo ba ang mukha niya? Parang hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Yung damit na binili ni Mang Ki para sa anak niya, ibabalik lang para sa alay sa anak niya. Ano? Lahat ng ito, itinuturo niya kay Lolo Kin. Kaya tama ba ang sinasabi ko? Lalo mong pinapalala ang kwento, kahit na namatay ang anak ni Mang Fu, hindi yon dahil sa tatay ko. Mabait ang lolo ko sa ibang tao. Lalong imposible na makasakit sa iba. Maestro, nagkamali ka ba ng bilang? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Kahit sino iduda, sa iyo hindi ko kaya magduda. Ikaw ang pinakamaga. Nakita ko pa, ang anak niya ay pinatay gamit ang mga patalim. Paano mo nalaman? Inalam ko lang. Akala kayo sabi mo buhay pa ang anak mo? Pinagloko mo kami? Oo. Tama. Namatay ang anak ko.
Pinatay siya ng pamilya Kin. Folkbo, sigurado may hindi pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan? Walang pagkakamali. Hiniram ko ng 300,000 kay Ginoong Kin. Pailigtas ang anak ko sa utang sa sugal. Hindi siya pumayag. Anjanak Kao. Pinatay ng mga taong naniningil ng utang. Gusto kong mamatay siya. Gusto kong mamatay ang buong pamilya niyo. Alam ko na binayaran na ng lolo ko ang 2 milyon na utang ng anak mo. 2 milyon. Kahit 20 milyon, maliit na bagay lang yan sa pamilya niyo, Kin. Napakayaman niya, san siya tumulong sa anak ko? Isa lang ang anak ko. Hindi niya tinulungan. Ang pera ng pamilya Kin. Bakit ipapagamit sa iyo yan? Sabi ng master ko, kinukuha ko ang lahat. Kinukuha ko ang lahat. Siege. Siege. Hindi ako makakalabas ng pintong ito ngayon. Hindi rin kayo makakaligtas. Chin Fei. Anong ginawa mo sa akin? Siyempre sa pagkain nyo. Nilagyan ko ng matindi. Ikaw. Maayos ang treto namin sa'yo. Paano mo nagawa kaming lasunin? Napatay ninyo ang anak ko. Kahit kayo pa'y lahat mamatay. Hindi na maibabalik ang buhay ng anak ko. Sabi ni master, ang sobrang pagmamahal sa anak ay pagpatay sa kanya. Sa sobrang pag-spoil, nagpasaway siya. Ikaw ang pumatay sa anak mo. Paano mo mayaasa sa iba? Fubo, hindi ka pinabayaan ng lolo ko. Maaari bang sabihin mong matino ka sa kanya? Patay na ang anak ko. Wala na rin akong gustong mabuhay. Isa lang akong walang kwentang buhay. Kunamo. Kunamo na. Walang may gusto sa buhay mo, kundi ikaw ang nais manakit ng iba. Ibigay mo ang antitodo. Walang luna. Gusto kong kayo lahat ay mamatay. Lahat kayo ay sasama sa libingan ng anak ko. Matigas ang ulo? Tumahimik ka. Ikaw, walang kwentang bata. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sanang patay ang mga yan. Habang nandito ako, hindi sila mamamatay. Kainin mo ito, gamot ito, mahalagang bagay yan. Hindi ba lason ito? Hoy, halos mamamatay ka na. Subukan na lang kumuha ng milagro, baka sakaling gumana. Si Kinfi ay nagtitiwala sa dalaga. Nainom na niya, dapat ay walang problema sa gamot na ito. Papatayan kita. Papatayan kita. Sabi ko na nga ba, nandito ako. Walang masamang mangyayari. Anong nangyayari? Dahil ba ito sa proteksyon na ibinigay ko sa'yo? Uncle Fu, hindi ko nagkamali, di ba? Ang anting-anting ay magbibigay proteksyon sa'yo. Paprotektahan ang mga tao ng pamilya Kin, di ba? Ikaw maliit na salbe. Natrape mo ako. Bakit hindi para sa'yo? Nadagdadan mo ang kaso ng pagpatay. Huwag mo akong masyadong pasalamatan dahil ako ay isang mabuting bayani. Papatayan ka. Sigurado, Papatayan kita. Patayan. Sino ang may lakas loob na pumatay? Mang pulis. siya. Natakot ako. Hindi ako. Tingnan mo ako, di ako makagalaw. Yang batang yan, ang dami niyang alam nakakatakot. Uncle, tingnan mo, nagsisinungaling siya. Ikaw. Iha, paano nalaman ang malaking problema sa pamilya Kin at tawag ka agad sa pulis? Nahulaan ko lang,
Marunong ka talagang manghula? Siyempre, ako ang pinuno ng Qingyun Temple. Ang hula ay walang problema sa akin. Kung hindi ka naniniwala, hulaan kita. Klaro na ng kapitan, siya ang nangbugbog kay Fubo. Talagang siya nga. Mga pulis, isa akong batang bayani na nakita ang nangyari. Walang anuman. Ang galing mo, bata. Iniligtas kami ng master. Walang anuman yan. Talaga bang marunong kang manghula? Oo naman. Pagkatapos ng 1 minuto, may malaking nangyayari dito. May paparating na sakuna sa'yo. Naku, bata, parang lumalala ang sinasabi mo. Ito ay himpilan ng pulis. Sino ang mga ngahas gumawa ng gulo? Kung hindi ligtas dito, wala nang ibang ligtas na lugar. Tulong, huwag mo akong patayin. Tulong, huwag mo akong patayin. Ipalaba, si Zhang Jianfei. Zhao Dali, kalma ka lang. Usap tayo na maayos. Zhang Jianfei! Ikaw ang dahilan na sira pamilya ko. Papatayin kita. Bro, may mga tanong at sagot. Pwede mo muna akong pakawalan? Bro, sinabi ko na may panganib. Ayaw mong maniwala. Ako ang hinahanap mo, Zhao Dali. Pakawalan mo siya, ako ang gagawin mong bihag. Master, Tulungan mo AK. Bakit ka nagmamadali, tita? Di ba tapos na kayong lahat kay Zhang Jianfei? Humph. Kayong mga makasarilit malamig na tao. Walong izaman na innocent. Lahat sila'y dapat mamatay. Sino yang baliw na parang asong kumakapit kay Kapitan Zhang at ayaw bumitaw? Ganun pala. Ganun pala. Abusadong asawa, araw-araw binubugbog ang asawa niya. Tinulungan ni Kapitan Zhang ang asawa niyang mag-divorce, nagalit kaya't nagtungo siya para maghiganti. Alam mo lahat, maestro. Pwede bang iligtas si kapitan? Pwede naman, Saan ka nang galing, batang walang galang? Manghihimasok ka, papatayin kita. Gusto kong magkasamang mamatay tayo. Sabay mamatay. Zhao Dali, akala ka magbabago ka pa. Di ko akalain na matigas pa rin ulo mo. Zhang Jianfei, Luma Picadito. Zhang Captain, magpakalakas ka at humayo lang. Tita, AO's calling BA? Batang babae, sinadya ba ito? Bakit hindi mo ako sinagip? Tita niya, pwede bang intindihin mo siya ng konti? May patalim sa leeg mo, baka aksidente ka pang masaktan. Di mo ba natatakot na masugatan kita? Tita, wala magawa ang guro kanina. Huwag mo siya sisihin. Amy, ang malas na batang yan, kinagigantihan ako. Ganyang siya katapang. Hayaan mong siya ang humarap sa baliw na ito. Kuya, siya ang pinuno ng Qingyun Temple, kaya niyang hulaan ang lahat. Ipahanap mo ang asawa mo sa kanya, tapos palayain mo kami. Talaga ba? Mala na batong yan. Lumapit ka agad, kung hindi, pasasabugin ko ang bomba, padadala ko kayo sa kabilang buhay. Tita, paano mo nagawang gantihan na masama ang... Iniligtas ng master mula sa kamatayan. Bakit siya itutulak sa kapahamak? Kung kaya niya yan. Maayos niya ang problema. Gusto niyo bang mamatay? Hoy, patay ka sa araw na to. Oy, pati ka. Lumapit ka dito. Dali, sabihin mo kung nasaan ang misis ko para makalapit siya dito. Kung hindi, unahin ko si Zhang Jianfei, tapos kayo susunod. Bro, tinutulungan ka niya na magbilang. Pwede na ba kaming umalis? Oy! Kung gali ka, papatayin kita. Nagpakamatay na ang asawa mo. Walong Guillaume bata. Kalokon.
Katotohanan ng sinasabi ko, dahil sa'yo nawala siya sa sarili, kaya nagpakamatay sa ilog ngayong umaga. Patay na siya. Xiao Dali, demonyo ka! Pinatay mo ang anak ko. Bakit hindi ikaw ang namatay? Mamatay ka na. Imposible. Hindi siya mamamatay. Hindi siya mamamatay. Patay na ang asawa ko. Gusto ko kayong isama sa libingan niya. Mamamatay tayong lahat. Mukhang mahilig kang magtabas. Siguro gusto mo ring maranasan ng matabasan. Ang saya, sobrang saya. Mukhang gusto mo ring hinahabol ka. Mabilis ka rin pala tumakbo. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako nga ay ang maliit na bayani na nagpaparusa sa kasamaan at nagtataguyod ng kabutihan. Ang galing mo, Master. Master ang nagligtas sa akin. Bakit hindi ka kumilos? Akala ko gusto mo akong saktan. Hindi ka natatakot sa karma. Siya ang kanyang tita. Ikaw ang nakatakdang magdusa sa karma. At parang iluluklok sa panganib. Ang lakas ng loob mong isumpa ako. Tiyang. Himinji ka na lang kay Master. Bigyan ka ng anting-anting. Amy, hindi ko siya hihingyan. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Ikaw ang nagsabi nito ha. Tiyakin mo lang na di ka babalik sa akin kapag kailangan mo. Oy! Ano? Babalik na ako ngayon. Ano bang nangyari kay Tiyang? Sigurado may nangyari na di maganda. Master, arating na natin. Mamaya na lang. Master, anong ibig sabihin nito? Wala namang malaking kaso, di ba? KJ. Kailan tayo piwig maging open? Mahal, bilisan mo na. Ako kaya ko maghintay, pero anak natin hindi na makapaghintay. Inaaway siya sa school na wala daw siyang tatay. Ayaw mo din siguro na matawag na ganun ang anak mo, di ba? Ang mga bagay na mainit, hindi mo pwedeng kainin agad. Hindi pa ganap na nailipat sa akin ang mga shares ni Kinsisu. Antayan mo na natin. Anong ginagawa mo? Phone Yuja? Phone Yuja. Mizi. Anong ginagawa mo? Mrs., paano ka nakauwi? Ano na ang lagay ni tatay? Sino ang batang ito? Oh. Anak ito ng kaibigan ng mama ko. Sabi ng kaibigan kong si Lily. Tinatawag kanyang lola. Sabi pa ng nanay mo na yan ang panganay niyang apo. Oh, baka NGA. Inanak na po NG na ikaw. Totu? Mizi, magagawa ka o bang blokohan ka? Kaya mo nga siyang lokohin. Kilala na ang mga lalaki sa kanilang matatamis na dila. Saan nanggaling ang batang ito? Puro kalokohan. Tagapamahala ng Qingyun Temple, bihasa sa 5 elemento, feng shui at panghuhula. Alam ko ang maliit na bagay na yan. Tiyo, siya ang inayang namin na dalubhasa.
Kaya niyang hulaan ang lahat. Anong kalokohang dalubhasa? Punong-puno ng kasamaan, muntik na niya akong patayin. Hindi ko papayagan si Qin Fei at ang batang ito na magpatuloy ng kalokohan. Paano kung mabunyag ang aking lihim? Paano ko ito ayusin? Susu, kung kanina kanila inis, palalayasin ko agad sila. Grabe, gusto ba niya ng gulo? Wala akong pambayad. Master, sasaksi ako para sa iyo. Gusto niyang manggulo talaga. Uy bata, hindi kita urangan. Xiaoling, bakit nandito ka? Ma'am, nahulog kasi ang gamit ko sa baba. Hinahanap ko po. Bata, ba ikaw tu, lumeya ka na. Mukhang may nakalimutan ka. Itong bahay ay regalo ng lolo ko sa auntie ko. Nasa pangalan pa rin niya. Ari-arian ito ng pamilya Qin. Huwag mo akong tatakutin Gami ang matanda. Ang tagal na niyang walang malay, baka hindi na siya magising. Ang kayamanan ng pamilya Qin ay may bahagi para kay Suso. Sa tingin mo ba ang kayamanan ng pamilya Qin ay magiging sayo sa hinaharap? Mas mabuti pang mangarap ka, lahat ay nasa panaginip. Tumigil ka, walang hiyang babae. Ikaw ang dapat tumahimik. Auntie, pwede mo tingnan ang pag-uusap nila. Ikaw ay nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tingnan ang kanyang telepono. Ibalik mo sa akin. Selyado. Sinungaling kang bata ka. Anong ginawa mo sa akin? Feng Yujia. Nagagawa mo pang lokohin ako sa harap ng mukha ko. Susu, pakinggan mo muna ako. Anong sinasabi mo? Hindi interesado si Tia. Ikaw ang dapat tumahimik. Lumayas ka dito. Hindi pa tapos ang palabas, ayoko pang umalis. Maya-maya, ikaw naman ang madadali ng malas. Apo, mamaya gagawa si Lola ng masarap na pagkain para sa'yo. Lola, gusto ko ng manok na hita. Ate, malas na dumating ka. Sino siya? Susu, si Chansey ay kinikilala kong apo. Susu, hindi ka makapanganak, pero hindi ba ako pwedeng magkaroon ng kinikilalang apo? Tunay siyang apo mo. Nandito ang kanyang mga magulang, Lola. Paano mo nasasabi yan? Guro, hindi tunay na ina ng bata ang tita ko. Loko ka ba? Kung nanganak siya o hindi, alam niya. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong sabihin ay, ito ang tatay ni Tianxi. Ito ang nanay ni Tianxi. Ito ang lola ni Tianxi. Sila ang tunay na pamilya. Ikaw na batang walang galang, ano ang sinasabi mo? Hindi pa ako kasal. Hindi kasal ay hindi nangangahulugang walang anak, diba? Saan galing ang batang bastos na ito? Nagsisinungaling sa bahay namin. Umalis ka na. Kung hindi mo naniniwala, pwede kang magpa-DNA test. Hindi yun nagsisinungaling. Pakinggan mo siya, magpad na test ka. Susu, isauli ko na si Chansey. Hindi pwede sirain ang relasyon ng pamilya namin. Hindi ako aalis. Gusto kong tumira sa malaking bahay. Lola, di ba napag-usapan na natin sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Qin? Ano biye bata ka? Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Dalhin kita kay Lola mo.
Hindi ako aalis. Gusto kong tumira sa malaking bahay. Hehe, meron akong truth charm. Siguradong magsasabi siya ng totoo. Ang talino ko talaga. Chin Susu. Si Chan Kay ay tunay kong apo. Kapag pinayagan mo siyang umali, papalayasin ko kayong magkahiwalay ni Yuji. Tutal, nilason ka namin, hindi ka na magkakaanak. Ang babaeng hindi makapag-anak ay wala ng silbi. Kami lang ang hindi nagsasawa sa'yo. Ma, ano ba yung sinasabi mo? Ano bang sinasabi kayo? Sinasabi ko lang ang totoo. Chin Soso, pinapeo kayo sa'yo ipagmana mo ang Ariarian kay Tiancy. Para siya ang mag-alaga sa'yo kapag matanda ka na. Bakit hindi ko mapigilan ang bibig ko? Nanay, ano ba yan? Sino nagsabi sa'yo na sabihin yan? Tay-pose na ang lahat. Kung magsama-sama makukulong kayo, mukhang perpekto ito. Master, ang galing mo. Susu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Feng Yuji, napakagrabe ng ginawa mong pinsala sa akin. Makikipaghiwalay ako sa iyo at ipapakulong kita. Kayong mga walang hiya, kayo ang dahilan ng lahat ng ito. Mamatay na kayo. Sigurado. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako ang maliit na bayani na magbubunyag ng tunay ninyong mga mukha. Lahat ay nalaman na, tulad ng sinabi ng master. Anak ni Feng Yuji Zitianqi. Si MS Qin hindi na makakaanak dahil nilason siya. Buti na lang nandito ang master, kundi patuloy na malilinlang ang kapatid ko. Salamat, Master. Ikaw naman pala, marunong ka magpasalamat. Dati may pag-alinlangan ako sa'yo. Akala ko may masama kang balak sa pamilya namin. Di ko inaasahan na talagang nandito ka para iligtas ang pamilya namin. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Master. Kahit na. Hindi na rin ako magkakaanak. Pero at least, buhay pa rin kayo. Huwag kang mawalan ng pag-asa, makakabuo ka uli ng anak. Huwag mo na akong patahanin, Ginoo. Kailangan mong laging magdala ng proteksyon at gumawa ng mabubuting bagay. Magsilbi ng mabuti at ang lahat ay magiging maayos. Salamat, Ginoo. Walang anuman. Lahat ng panganib sa pamilya Qin ay napawi ko. Siguro malalampasan ko rin ang aking sakuna, di ba? Talaga? Ang galing. Gising na si Lolo. Balik at tingnan. Sige. Matagal ko nang Hindi maasahan si Feng Yuji, hindi mo ako pinakinggan. Kung hindi dahil sa maestro na tumulong. Mawawala sa iyo pareho ang tao at pera. Maestro, ito po ang munting regalo ko. Ang password ay 6 na sets. Wala pong anuman, sana tanggapin ninyo. Talagang mayaman ang pamilya Qin. Yumaman na nga sila. Nakakahiya nga naman. Maestro, tanggapin mo na, ako pa nga ang nagsasabing kulang pa ibinigay niya. Kung ganon, tatanggapin ko na lang. Di ba okay na ang mga taga-Qin? Bakit parang may malas kay Qinfei? Shelfie, nasaan ang tatay mo? Bakit hindi pa siya Babalik siya ngayon. Naging successful ang proyekto sa abroad. Sinabi niya na siya mismo ang magdadala ng magandang balita sa'yo. Anong oras babalik ang tatay mo ngayon? Dapat dumating na siya at tawag ako para tanungin.
Nandyan na ang target. Walang pagbabago sa plano. Patay na si Qin Zhenyang. Bilisan mo, malapit na. Kumanan sa harap. Ayan na sa harap. Tay, Sabi ko na, tapos na lahat ng problema ng pamilya, Qin. Bakit si Shinfei ay parang may kakaiba nang nangyayari? Halos nakalimutan ko, may tatay pa siya. Paumanhin, pagdating namin, wala na siyang hininga. Master, ang galing mo. May paan ka pa iligtas ang tatay ko. Ginoo, patay na ang tatay mo. Kahit si Huatu bumalik, di na siya maliligtas. Makikiramay kami. Hindi. Walang mangyayari sa tatay ko. Huwag kang mag-alala, sisilipin ko ang kalagayan ng tatay mo. Iha, patay na siya. Pwede mo ba siyang buhayin ulit? Napakautak hangin ng mga bata ngayon. Tumabi ka, pwede pa siyang masagip. Ano nakadikit sa ulo ng pasyente? Huwag tanggalin. Ang sumpa ay nagpapalakas ng kaluluwa. Bata, ano bang galam mo? Ang gamot sa tao ay dapat nakabatay sa agham. Naniniwala ka ba sa akin o sa kanila? Maestro, naniniwala ako sa iyo. Siya ang tatay ko. Ako ang magsasagot kung may mangyari. Si Uncle Qin ay magigising agad, tiyak na wala siyang problema. Ikaw ang nagsabi niyan. Kung hindi natin siya mailigtas, wala tayong kasalanan. Mas naniniwala ka sa isang bata kaysa sa mga profesional na doktor? Kung mamatay ang iyong ama, kayo ang may kasalanan. Xiao Fei. Tay, Sa tindi ng sugat niya, paano siya magigising? Imposible. Akala ko simpleng pagbabalik loob lang. Ngayon hindi na uso ang mga anting-anting. Magtiwala tayo sa siyensya. Huwag tanggalin ang papel na may dasal. Dalhin siya sa ospital. Maaring maayos ang kanyang kaluluwa. Magiging maayos siya. Kung ayaw mong maniwala, subukan mong damhin kung may hininga pa siya. Tingnan kaon ga kung totoo gang may hininga pe Asia. Totoo gang may hininga pe bilisan nyo, dalhin si tatay sa ospital. Tay, kumusta ang pakiramdam mo? Salamat sa master. Kung hindi, wala na ako ngayon. Sabi ko susunduin kita, ayaw mo makinig. Ayan, may nangyari tulo. Hindi ito aksidente? Ano? Tama, hindi na aksidente ito. Matapos ang aksidente, may nakita akong anino na nakaluhod sa harapan ko. Tapos may tumawag at sinabing patay na si Qin Zhenyang. Planado itong pagpatay. Nag-report na ako sa pulis. Kailangang mahuli ang mastermind. Gusto mong malaman ang master ng krimen? Madali lang yan. Sino ang gumawa nito sa tatay ko? Shh, may dumating. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ikaw ba ang nanakit kay tatay? Wala akong kasalanan, wala akong ginawa. Ngayon nga, wala akong kinausap iba, nagkulong lang sa bahay, takot ako na gamitin nila ako laban sa inyo. Hindi siya ang nagsabi na pumunta siya dito. Sino talaga ang manakit kay tatay, master? Hindi ko rin alam. Kakasabi mo lang na madaling mahuli ang nasa likod nito. Ikaw naman, kahit di natin alam kung sino, pwede tayong gumawa ng plano. Paibiganin natin, tapos hulihin lahat. Ano gagawin natin, master? Ipalabas mo ang balita tungkol sa pagpanaw ni na Lolo Qin at Tito Qin. Tingnan sino ang pinakamasaya sa pagsayaw ay siya ang gusto nila. Mas talagang naisip ni Master ang lahat ha. Siyempre, pinakamatalinong utak ko eh.
Nakuha ni Emarkin ng bagong impormasyon na patay na sina Lolo Kin at Kin Zenya. Pero ayaw ni Kin Fee ipahayag ito sa labas. Sabi siya takot makaapekto sa presyo ng mga stock sa Kin Group. Ibigay mo sa publiko. Bakit hindi ipahayag ito? Dapat may motibo ito sa lahat. Mas magulo, mas mabuti. Sa pagulong lang nila. Makakapasok ako sa kahinaan nila. Pabalik lahat ng naaapat sa akin. Hindi alam niyong master ang nagbalita sa pagpanaw ni Lolo Kin at Emarkin. Bumagsak ang stock ng kumpanya natin. Kaunting bagay lang to, ba't ka nag-aalala? Huwag mag-alala. Lumabas ka at tuloy na maghan. Kuya, hindi mo naintindihan ang sinasabi ko? Hindi ka natatakot na malugi ang kumpanya? Lumabas ka. Halos malugi na ang kumpanya, pero kalmado pa rin si Kuya. Talaga bang may paraan siya para masolusyonan ito? Guro, at tapos na ang kumpanya. Gagawin na. Ba't ka nag-aalala? Kontrolado ko ang lahat ng ito. Guro, anong nahulaan mo? Nahulaan ko. Malapit nang dumating ang problema mo. Si Tito Paula. Kin Fee. Bakit hindi ako pinabalik sa lumang bahay para makita lolo mo sa huling? Tito, hindi ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Si Tito at tatay ko parehong may problema. Kailangan ayusin ng tahimik. Kapag lumaki ang usapan, abutin ng buong bayan, gaano mo ito may tatago? Tama ang sinasabi ng tito mo. Hindi mo ba alam kung paano ka magdedesisyon? Sa tingin ko, pareho kayong may kakayahan. Okay din ang tita mo sa yaman ng pamilya Kin. Kayong tatlo, hatiin nyo na lang. Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin, Unko? Xiao Fei. Ang ibig kong sabihin ay, bata ka pa, hindi ka marunong magnegosyo. Iwan mo sa akin ang pamamahala ng kumpanya. Pag natuto ka na, saka mo na kuyan. Tungkol sa tita mo. Hindi siya magaling pumili ng lalaki, mas lalo na sa trabaho. Huwag na natin siyang pahirapan. Ikaw rin, hindi ka magaling pumili ng babae. Kayang-kaya mo bang pamahalaan ng kumpanya? Ito'y usapang pangloob ng pamilya Kin. Hindi mo na kailangan makialam. Kung hindi si ikalawang tiyo, hindi mo malalaman ito. Sabi ko, sa amin ito, walang ibang makialam. Para sa pamana ng kumpanya ni ikalawang tiyo, magagalingan tayo. Wala pang iniwan na testamento si Lolo Kin Fee. Ang magaling ang magwawagi, hindi mo ako matatalo. May malaking problema, Zinyo. Natanggal ka sa posisyon ng presidente, ang mga shareholders ay nasa kumpanya para ilipat ang pwesto kay Qin Weihao. Kuya, sinusuportahan din kita. Huwag kang mag-alala, Xiao Fei. Mayroon din akong shares sa King Group. Sinusuportahan kita bilang presidente. Kahit sinusuportahan niyo ako, hindi ko mapapalagpas si Unklo. Kung nandito ako, siguradong mananalo ka. Si Qin Weihao, ang kita na iyon, gusto pa rin niyang makipaglaban sa iyo para sa posisyon ng presidente. Impossible. Xiao Fei, huwag kang mag-alala. Kahit wala na si lolo mo, tutulungan kita bilang tiyahin. Hindi si Auntie nasa likod nito. Ang pinakamalaking pinaghihinalaan ay si Unklo na lang. Maestro, pakiusa. Pakiusap. Maestro Wang Shen. Nandito ang kapanganakan at buhok ni na Qin Fee, Qin Susu, at Qin Yi. Nasa iyo na ang susunod. Huwag kang mag-alala, Ginoong Qin. Sino man ang gusto mong mamatay, ay hindi na makikita ang araw bukas. O tama, maestro, at sa kayong batang babae, kung nandyan siya, may kakampi si Qin Fee. Basta siya ay mawala. Hindi na makakagalaw si Qin Fee at ang mga tao niya. Magtiwala ka, Ginoong Qin. Inutusan ko na. Papatayin ko siya kasama si Qin Fei. Salamat, Master. Sisiguruhin kong ang iyong Qingyun Temple
kasama ang iyong munting maglalaho ng tuluyan sa mundong ito. Tyson, ayos ka lang ba? Lola. Si Wang Chen ito. Dinala niya sina Lolo Qin at Ginoong Qin. Lola. Kailangan mong ipaghiganti ako. Ang lola mo agad kitang ipaghihiganti. Giro, hintayin mo, AKO. Dito na mismo. Giro, tinawagan ko na ang mga pulis. Maghihintay pa ba tayo bago pumasok? Kung maghihintay pa tayo, malamig na ang bangkay ng lolo at papa mo. Dingbao, nagkita ulit tayo. Mamamatay tao. Anong kailangan mo, babae? Bata, sa susunod na taon, araw ng kamatayan mo. Master, kilala mo siya. Dahil sa kanya pumanaw ang master ko. Pagkatapos, nagtago siya. Maraming taon ko na siyang hinahanap pero wala. Ngayon, naglakas loob siyang magpakita sa harap ko. Ngayon, ipaghihiganti ko ang master ko. Master Wancheng, huwag mo na sayangin oras mo sa kanila. Ipadala mo na sila sa impyerno. Unko, ang bait ni Lolo sa'yo. Paano mo siya magagawang saktan? Qin Fei. Iniwan ni Lolo sa'yo ang halos lahat ng ari-arian. Kung hindi niya ibibigay sa akin, ako na ang kikilos pa makuha ang naarapat sa akin. Hindi sa'yo yan, hindi mo pwedeng kunin. Inanak, ang kagal kitang tiniis. Ginawa mo akong katatawanan sa high society. Ngayon, tapusin na natin to. Gusto mo bang magligtas ng tao, di ba? Sumama Kasakin. Maestro, ito ay labanan ng pamilya Qin. Delikado sa harap, huwag kang pumunta. Pagpatay sa ama ay hindi mapapatawad. Lolo, tatay, huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo. Qin Fei. Pirmahan mo ito, kundi lahat kayo mamamatay ngayon. Lahaing MGA share. Ang matandang ito ang nagbigay ng lahat ng shares sa iyo. Ito ay akin naman mula sa simula. Pirmahan mo ito. Hindi pwede pirmahan. Nene, hindi mo ako matatalo. Master, AO's Kalang BA? Master, okay Kalang BA? Okay lang ako. Xiao Dingbao. Sumuko ka na lang ng maayos. Qin Fei. Pirmahan mo ito, kundi papatayin ko sila ngayon. Qin Weihao, pagsisisihan mo ito. Pagsisisi ito lahat ay dapat nilang manasan. Qin Weihao, alam mo ba kung bakit iba ang nakuha mong shares kumpara sa kanila? Kasi hindi ka totoong anak ni Grandpa Qin. Anong ibig mong sabihin? Shimwei Hao. Dapat hindi kita inampo nung una, hindi ko inakala. Na nagpalaki ako ng Tama ka, hindi ka totoong anak ng tatay ko. Ang tatay ko, nang makita kang walang magulang, itinuring kang parang tunay na anak at binigyan ka pa ng shares sa kumpanya, pero sinuklian mo ito ng kawalan ng utang na loob. Qin Weihao, magbago ka na. Ginoong Qin, narito ka. Kahit bumalik, hindi ka matatanggap. Kung gagawin, gawin mo ng tuluyan. Matanda, nasa bingit ka na ng kamatayan, gusto mo pang hilahin ng iba? Bini-bini. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Magingat ka, Master. Magingat ka, Master. Kuya, Giro, buti na lang nasa ayos ka. Qin Fei. Para sa isang taong walang kaugnayan, haharap ka ng kutsilyo? Baliw ka ba? Napakabuti mo talagang tao. Kung ganito,
ay sama-sama kayong mamamatay? Huwag mong sasaktan ang kuya ko. Imposible. Paano mas mataas ang antas mo sa guro? Sabi ni Master, mas mahuhusay ako, mamatay ka na masamang tao. Ikaw ang mamamatay. Wang Chen, ngayon ang iyong wakas. Wang Chen, ang dagat ng paghihirap ay walang ang pag-uwi ay kaligtasan. Master? Huwag mong iwan si Dingbao, Master. Nagsinungaling ka. Sabi mo palagi mong sasamahan si Dingbao. Nakahiga walang malay si Master isang linggo. Bakit hindi siya nagigising? Ang pag-alis ay Chinyan. Malaki ang naging epekto kay Master. Sabi ng doktor, nahulog si Master sa sarili niyang mundo. Ayaw niyang harapin ang mga bagay na ito. Master, gumising ka na. Ang iyong guro sa itaas. Siguradong ayaw kang makita na ganito. Gusto niyang lagi kang masaya. Master. Nakulong ang pangalawang tiyuhin ko. Nagbayad siya ng mahal para sa kanyang ginawa. Ikaw ang nagligtas sa pamilya namin. Dingbao, tamad na bata. Bumangon ka na. Guro, hindi ka namatay? Buhay pa siguro. May mas mataas na tadhana siguro. Palaging nakaantabay sa'yo. Dingbao, bangon ka na. Guro, gising ka na. Tatawagin ko ang doktor. Guro, buti na lang nagising ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman ako. Hindi mo ba ako dapat pasalamatan sa pagliligtas sa'yo? Tara na. Tara na.